Tara, pag-usapan natin kung paano niya binago ang buong bansa. Kasi naman kapag sinabing politika noong unang panahon, puro mga sikat at matatapang na lalaki agad ang naiisip natin, tama? Yung tipong exclusive boys club talaga. Pero heto ang tanong ko sa inyo, kilala niyo ba yung natatanging babae mula sa maliit na bayan ng Libas na walang takot na sumabak at nanggulo sa boys club na ito noong 1947? Siya ay walang iba kundi si Jeronima Pecson, isang ordinaryong guro mula sa Pangasinan na talagang bumasag sa nakasanayan natin. Siya lang naman ang kauna-unahang babaeng senadora ng Pilipinas. Sa pamamagitan niya, napatunayan ng buong bansa na ang tunay na talino at wagas na malasakit, well, wala talagang pinipiling kasarian yan. Para mas magets natin, isipin niyo ang sitwasyon noong 1940s. Ang politika noon ay literal na isang saradong kwarto na panay lalaki lang ang nasa loob. Pero napaka-unique ng pananaw ni Pecson kumpara sa kanila. Imbes na makipag-agawan sa kapangyarihan o gumamit ng dahas, nakita niya na edukasyon at social welfare ang pinakamabisang sandata para talagang labanan ang kahirapan. So paano nga ba siya nakapasok sa napaka-eksklusibong mundong ito? Dahil sa matinding dedikasyon niya bilang guro, napansin ang galing niya ni Pangulong Manuel Roxas at kinuha siya bilang social secretary. Ang role na ito, natutok na tutok sa kapakanan ng publiko, ang naging stepping stone niya. Ito yung naging susi niya para makapasok sa special world ng Malacanang. Ngayon, nung magdesisyon siyang tumakbo sa Senado noong 1947, syempre may malaking monster siyang kailangang harapin, yung matinding pagdududa ng publiko. Isang malaking tanong ang umalingaw-ngaw noon, handa na nga ba talaga ang Pilipinas para sa isang babaeng senadora? Ang daming nagtaas ng kilay at nagtanong kung may puwang nga ba ang isang babae sa Senado noong panahong yun. Pero ito ang nakakabaliw na bahagi nang lumabas ang resulta ng eleksyon. No way! Nakuha niya ang pangatlong pwesto. Yes, pangatlo sa may pinakamataas na boto sa buong bansa. Isang napakalaking makasaysayang tagumpay na literal na yumanig sa sistema at tuluyang sumira sa lahat ng maling akala ng publiko noon. Ang crucial point dito, hindi lang ito simpleng panalo. Isa itong absolute landslide victory. At tandaan, nanalo siya hindi lang dahil gusto ng mga tao ng token na babaeng kandidato para lang gumawa ng kasaysayan. Binasag niya ang glass ceiling dahil sa kanyang stellar na track record at syempre sa buong tiwalang ibinigay ng mga Pilipino sa kanyang purong intensyon. So tingnan naman natin kung ano ang ginawa niya nung nasa pwesto na siya. Nung nakapasok na siya sa Senado, as in, never siyang nagpa-intimidate sa mga kalalakihan doon. Imbes na makipaglaro sa politika, nag-focus siya sa isang napakalinaw na misyon, ang i-empower ang mga kabataan sa pamamagitan ng pinakamahalagang biyaya, ang karunungan. Ngayon, ang talagang interesting dito ay yung bigat ng pamana niya. Siya lang naman ang utak sa likod ng Free and Compulsory Education Act at ng Vocational Education Act. Dahil sa kanya, milyong-milyong kabataang Pilipino ang nakapag-aral. At hindi lang yan dito sa Pilipinas ha, naging kauna-unang Pilipino siya na naluklok sa Executive Board ng UNESCO. Ganun kalawak ang naging global influence niya. Alam niyo ba, dahil sa kanyang walang sawang kampanya para sa literacy, literal na siniguro niyang bawat bata ay matutong magbasa at magsulat, nakuha niya ang respeto ng buong mundo. Ginawaran siya ng mga napakagandang international na titulo. Tinawag siyang Princess of the Philippines at syempre, ang perfect na hero of education. Kung titignan natin itong timeline ng kanyang hero's journey mula sa simpleng simula niya sa Pangasinan noong 1896 hanggang sa makasaysayang panalo sa Senado noong 1947 at pagpapasa ng Education Act noong 1953, makikita natin kung paano binago ng isang buhay na inialay sa bayan ang takbo ng kasaysayan hanggang sa pagpanaw niya noong 1989 sa edad na 73. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang legasya ni Jeronima Pecson. Para sa lahat ng mga guro at estudyante natin ngayon, lalo na kung nakapag-aral ka ng libre sa public education system natin, buhay na patunay ka ng pamanang iyon. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay wala talaga sa posisyon o titulo, kundi matatagpuan sa wagas at tapat na serbisyo. Kaya bago natin tapusin ang explainer na ito, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Sino-sino pa ba ang mga natataning Pilipinas sa ating kasaysayan na nararapat nating bigyang pugay? Pag-isipan ninyo yan at sana i-share ninyo ang mga kwento nila. Patuloy nating kilalanin at ipagmalaki ang mga kababaihang walang takot na nagbigay hugis sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay natin at hanggang sa muli!
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.